Yun ang ibang gospel na sinabi dito. Kasi kumbaga yung paraan ng kaligtasan ay yes, manampalataya ka kay Kristo, pero magpatuloy ka, gumawa ka. Kapag wala yung paggawa, kapag wala yung pagpapatuli, hindi ka maliligtas. That's another gospel. Aaminin ko nga sa iyo, Mark Paul, yung tinatawag ditong other gospel ay nag-i-exist pa hanggang sa panahon natin ngayon, hanggang sa church natin ngayon. Meron pa rin nagtuturo na may part sa kaligtasan yung paggawa. At kapag hindi ka gumawa, hindi ka sumunod sa utos, hindi ka maliligtas. May hawak ako libro dito, no? Ito po yung New Testament Pinoy version. Nabasa mo na ba ito, Mark Paul? Wala pa, Hindi Pastor. Siguro, no? Sila Brother Glenn, sila Kuya Jestrel, meron na yan eh. Ako, wala pa eh. Okay. Ang ganda ng pagkakabanggit niya eh. Okay? Simulan ko po yung pagbasa dito sa verse 6 para talagang maintindihan natin kung ano talaga yung talagang napakapalasak na common na Tagalog sa panahon natin ngayon, Mark Paul. Babasahin ko verse 6. Sobrang nasyak ako sa inyo, sabi niya. Ang dali nyo namang tinalikuran ng Diyos. Imagine, sobrang bait niya at pinadala niya si Christ sa atin. Ang Diyos mismo ang pumili sa inyo. Tapos ngayon, ini-entertain yung ibang gospel. Aba, ang ganda, no? Ang linaw. Sobrang shock daw, Paul. Si Pablo. Ang tindi ng damdamin niya eh. Gustong-gusto ko yun eh. Kasi dito ay talagang kinu-communicate ni Pablo yung damdamin niya. Wala siyang itinatago. Kasi, bakit kaya? Dahil sobrang tindi ng problema. Sabi dito eh, ang dali nyo namang tinalikuran ng Diyos. So, yung nakakagulat doon, una, tinalikuran niyo ang Diyos, tapos ang dali, ang bilis. So, i-discuss muna natin, Mark Paul, ano ba ang nangyari dito? Bakit ba, paano nangyari yon? Yung tumalikod yung mga taga-Galacia. Yung nangyari po noon ay pumunta nga si Pablo sa Galacia pagkatapos ipinangaral niya yung tunay na gospel. Pagkatapos nung umalis siya, may dumating, yung mga dumating doon, mga tinatawag na Judaizers. Ibig sabihin po, Judaizers, mga Hudyo na naging Kristiyano. Yun nga lang, medyo may mali sa pagiging Kristiyano nila. Kasi, yung mga tradisyon ng pagiging Hudyo, gusto pa rin nilang ituloy. At hindi lang nila gustong ituloy. Yung mga Hentil, gusto nilang pasunurin sa tradisyon ng mga Hudyo. Yung specific na tradisyon, number 1 po doon, ay yung pagpapatuli. Kasi alam niyo naman, yung mga Hudyo, magsimula kay Abraham, ay kumbaga nagtutuli sila. At yung mga Hentil, dahil wala naman sa kanilang tradisyon na ito, ay hindi sila nagpapatuli. Kaya nung dumating itong mga Judaizers na ito, doon sa Galacia, ay itinuro nila na andito yung sa Acts chapter 15 verse 1. Babasahin ko po ulit sa Pinoy version. Yung Acts chapter 15 verse 1. Dumating sa Antioch, ito naman sa Antioch, pero ganyan din ang nangyari sa Galacia. Pagkagaling sa Antioch, sila sa Galacia. Dumating sa Antioch ang ilang lalaki galing Judea at tinuruan nila ang mga disciples, sabi nila, hindi kayo maliligtas hanggat hindi kayo nagpapatuli gaya ng sinasabi sa law ni Moises. Okay, so kumbaga gumawa sila ng isang bagay na hadlag sa kaligtasan, Mark Paul. At yun ay pagpapatuli. At sinabi nila na kapag hindi nagpatuli yung mga Gentile, yung mga Hentil, ay hindi sila maliligtas. Yun ang ibang gospel na sinabi dito. Kasi kumbaga yung paraan ng kaligtasan ay yes, manampalataya ka kay Kristo, pero magpatuloy ka, gumawa ka. Kapag wala yung paggawa, kapag wala yung pagpapatuli, hindi ka maliligtas. That's another gospel. So yun ang, sige Mark Paul. Kaya nga, Pastor, dito, muling sinulatan
No, kumbaga dati pinangaralan ni Pablo ang mga taga Galatians, pero dito sinulatan niya, pastor, para maibalik ang kumbaga maipaunawa ulit sa mga taga Galatians kung ano yung kanilang tinanggap na gospel, na yung gospel na binibigay sa kanila ng mga Judaizers ay iba dun sa gospel na itinuro niya. Kaya nga, pastor, kagaya ng giminanggit ko kanina, ito yung reaffirmation ni Paul sa Galatians para makita niya kung ano yung naging problema dito sa Galatia, no? Kaya kung titingnan natin diyan, sabi dito, Paul wrote the book of Galatians to reaffirm the gospel message, no? Kasi yung mga Judaizers nga, no, they believe that non-Jewish Christians should follow the law of Torah in order to for them to be saved. Pero dito, pastor, napakaganda sapagkat sinabi dito ni Paul na everyone o every believers was belong to Jesus covenant, at tinawag pa nga niya itong family, no? Ito'y dahil sa pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa kanilang mga pagsunod sa laws of Torah o law of Moses. So kaya makikita natin dito, mga kapatid, sa book of Galatians, no, na talagang matindi yung naging problema nila. At kagaya nga kanina, pastor, no, yung binanggit sa verse 6, ganoon na lamang kabilis na binago yung gospel na meron silang na kanyang itinuro at gusto ipasunod sa mga taong ito. Kaya, pastor, nakikita ko rin yung nangyayari sa panahon natin ngayon na may pagkakahalintulad, no? Aaminin ko nga sa iyo, Mark Paul, yung tinatawag ditong other gospel ay nag-i-exist pa hanggang sa panahon natin ngayon, hanggang sa church natin ngayon. Yes. Meron pa rin nagtuturo na may part sa kaligtasan yung paggawa. At kapag hindi ka gumawa, hindi ka sumunod sa utos, hindi ka maliligtas. At aaminin ko na rin po sa inyo lahat, mga kapatid, diyan ako galing. Isa akong Judaizer dati, Isa ako sa naniniwala sa sobrang halaga ng doktrina, sobrang halaga ng kautusan na kapag hindi mo nagawa yun, ay hindi ka maliligtas. Ganyan po ako dati. Ganyan nagsimula ang pagiging Seventh-day Adventist ko. At naniniwala po ako na kung doon ako nagsimula, ibig sabihin may nagturo sa akin, Mark Paul. Ibig sabihin may iba pa na kagaya ko. Dati na naniniwala na may bahagi yung pagsunod sa kaligtasan. Ano ba ang pagtingin mo dito, Marco? Ikaw ba? Saan ka ba nanggaling? Pastor, kung alam niyo lang po kung paano talaga ako naging Adventist, naging talagang kumbaga kasama sa aking pag-aaral talaga, pastor, yung mga arguments, no? Nahilig ako sa debate and argumentations, no? Kaya nga nung tinake namin apologetics dati sa Manila Center, pastor, isa yan sa mga naging kumbaga paborito kong subject. Kung paano natin ipagtatanggol yung kautusan, paano natin ipagtatanggol yung health law. Kaya para sa akin, pastor, dati ganun din. Yung mga bagay na yun, kaya sa atin tinuturo at inaaral, may part yun sa kaligtasan natin, no? Which is mali parang kaparaanan yung ganong klase ng pagtuturo. Yung mga bagay na yun ay natutunan natin at nagagawa natin after we have been saved, at ito'y magiging bunga ng ating kaligtasan na tinanggap, at hindi yun yung kasama sa kumbaga gagawin natin para tayo ay maligtas. Kagaya nga, pastor, nung binanggit ni Brother Donald nung nakaraan, yung grace parang ginagawa natin pantulong lang dun sa para masunod natin yung utos. Kumbaga yung infused righteousness nga, may ambag tayo, no? Gumawa ang Diyos ng kaligtasan. Yes, sinanggap natin yung by grace, pero kailangan natin mag-ambag ng good works para maligtas tayo. Galing din po ako, pastor, sa ganyang klase ng paniniwala dati. Kaya kagaya ng binanggit nyo kanina, kasama rin ako sa mga Judaizers nung panahong yun. Okay, at talaga pong marami sa church natin, yung sobrang halaga sa kanila ng kautusan, na palaging itinuturo, palaging itinataas yung doctrine, na napagkakamalan nila mismo na yun ay kumbaga may bahagi na sa kaligtasan. Pati yung nakikinig sa kanila. Alam mo, Marco, yung realidad nito ay tumama sa akin. Noong minsan ay nandun ako sa Pasay, at na-meet ko doon yung
dati kong kasamahan sa Caloocan kasi ako kumbaga nagsimula yung pagiging Seventh-day Adventist ko, nagsimula akong magsimba sa Caloocan, ano. At ito yung kasama ko dati sa Caloocan ay inakbayan ako. At yung akbay niya sa akin, Mark Paul, ay malakas, masakit. Ang sakit ng akbay niya sa bulikid. Sabi niya sa akin, Joel, mabait ka na ba? Aba, bakit kaya? Anong ibig niya sabihin? Dati ba hindi ako mabait? At naikwento sa akin nung asawa niya na dating araw ay kumbaga hindi ako mabait dahil daw may sinabi ako tungkol sa kaibigan ko na iyon na hindi ko dapat sinabi. Nagse-sermon siya, Mark Paul, at ang sabi ko raw siya na naman. At magmula no na hindi na siya nag-sermon nung marinig niya yung sinabi ko na yun, ano. At na-realize ko, Mark Paul, kung saan nanggaling yung salita ko na yun. Yun na yun nanggaling sa pagiging legalista ko. Yes. Kumbaga, dahil legalista ako, wala sa akin yung pagmamahal, hindi ko iniisip. Yung ibang tawang mahalaga lang sa akin yung doktrina. Mahalaga lang sa akin, dapat tama yung turo. Kasi yun ang mahalaga yung turo. Wala na yung pagmamahal. Kaya po, na-realize ko na talagang na matindi talaga yung pinanggalingan ko. At nagpapasalamat ako na ako ngayon ay napunta sa biyaya ng Diyos na lubos na naniniwala na walang bahagi sa kaligtasan natin yung pagsunod sa utos, kundi lahat ay gawa ng biyaya ng Diyos. We are saved 100% by faith. At ang question is, may contribution ba yung pagsunod natin sa utos sa ating kaligtasan? Wala po. Zero ang contribution ng ating pagsunod.